Di katok na ref. Finally, meron na naman akong isang kahilingan na natupad. Unang-una, nagpapasalamat ako sa asawa ko dahil dito, at pangalawa sa Diyos dahil sa kanya binigyan niya ng lakas ng katawan ng asawa ko para makapaghanap buhay. Matagal ko na talaga pangarap na magkaroon din ng sariling ref. Kung nung una ang hiling ko sa asawa ko ay magkaroon kami ng washing ay binigay niya, eto naman yung pangalawa. Pero mga mare, hindi nga namin ito kinash dahil hulugan nga lang to. Kagaya nga sa washing namin, hulugan nga din, at sunod naman ay itong ref. Maliit na achievement man to sa iba, pero sa akin napakalaking bagay na nito. At sobra-sobra nga ang pasasalamat ko dahil bumabalik nga sa akin yung dati naming buhay. Yung tipong walang-wala kami na ultimo lutuan namin or gasol ay pinanghiram lang namin. Tapos yung sili namin, yung hipag ko pa nga ang bumili. Kaya ang sarap nga sa pakiramdam kapag nakakapagpundar ng gamit ng hindi humihingi sa iba. Nahihirapan din talaga ako nung una, lalo na nga kapag may mga pagkain kami na kailangang ilagay sa ref, nakikirep pa nga ako sa hipag ko. Kaya ngayon, hindi ko na kailangan makihabilin sa ref ng kapitbahay or sa hipag ko. Nadi-deliver nga lang nito sa amin at kailangan ko pa nga maghintay ng 4 hours bago nga buhayin. Pagkatapos naman buhayin, mag-aantay naman ng 2 oras para lagyan nga ng laman, pero wala pa nga kaming mailalagay dito kundi tubig lang. Tamang-tama nga din ito sa darating na birthday ng panganay ko. Dahil madami nga akong gagawing dessert, unang-una nga doon ay gusto ko nga gumawa ng ice cream. At dahil meron na naman akong bagong gamit dito sa bahay, ay tuwang-tuwa na naman ang pusong nanay ko. O siya mga mare, samahan niyo muna akong tanggalin itong parang mga tape na to. Char. Ito nga din pala yung kanyang manual at meron pang kasamang hulmahan ng ice cube. Panigurado tuwan-tuwa din ang panganay ko kapag nakita niya ito. Wala pa kasi siya dito sa bahay at nasa school pa. At meron pa nga silang pa-previous na groceries, tamang-tama nga pandagdag sa birthday ng panganay ko. Nakakatuwa lang kapag naisipan ko ulit mag-business ay hindi na nga ako mahihirapan. Kagaya na lang dati nung nagtitinda pa ako ng siomai. Nakikiref lang kasi ako sa hipag ko at minsan talaga ay nakakahiya din. Ang iisipin na nga lang namin yung ilalagay namin dito at pambayad sa kuryente. At syempre, panghulog din monthly.